Hello mga kabibe! So for today's video, syempre, dahil ngayong taon at ngayong buwan na ngayon, dahil marami na ang graduate ngayon guys, at isa na doon yung ate ko at saka yung mga cousins ko. Nag-graduate na sila guys. So yung mga iba dyan na hindi pa graduate, congratulations sa inyong lahat. Saludo kami sa inyo kasi nga bilang isang estudyante, syempre nandiyan yung stress, nandiyan din yung financial problem. Syempre nakaka-anxiety din yun kasi naranasan ko nung buwan senior high. Tapos minsan may family problem pa. So ayan guys, congratulations sa mga estudyante na kinaya talaga nila lahat ng mga problema nila, makapagtapos lang sila ng pag-aaral. Congratulations din sa mga parents na sumuporta talaga sa kanilang mga anak para lang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya sa totoo lang guys, yung mga high school na graduate ngayong taon, mamimiss talaga nila ang high school life kasi sa high school life, nandun yung walang problema sa high school. Pero dyan muna talaga mararamdaman yung mga problema, yung mga anxiety mararamdaman kaya sa senior high, college. Dyan na talaga may magkakaproblema guys. Hindi naman sa tinatakot namin kayo baka magka-senior high na magiging ganito na kayo, danas kasi namin guys. Syempre nung high school kami, masaya lang kami, wala kaming problema. Tapos syempre mga bata pa kami nun, tapos laro lang ng laro kung saan gagala. Basta ang daming nagsabi guys na gusto nila bumalik ng high school kasi yung high school talaga yung memorable. Walang stress talaga pagdating sa high school, kahit pagod sa pag-aaral, kahit maraming project sa school, kinakaya talaga at wala tayong naisip kasi yung nasa isip ng mga high school kasi hindi pa sila matured, laro lang ng laro, kahit may assignment hindi gagawin sa bahay pagdating sa eskwelahan, maaga sila papasok ng eskwelahan, tapos umupya lang sa mga kaklase. Danas din namin yan guys, kaya sa mga nagpapakopya dyan, kaway-kaway lang. Kasi guys, sa pag-aaral hindi naman competition yan, pero may mga kaklase talaga tayo na hindi magbigay ng answer, ayaw magbigay kasi may mga bida-bida rin ayaw nila magbigay ng answer, gusto nila sila lang yung matataas ang gusto nila sila lang yung mataas ang grades. Syempre yung mga walang alam dapat, kaya hindi nila tinutulungan yung mga ibang kaklase nila na hingi ng answer para din siguro matuto sila. Pero ayun lang guys, ikaw be, anong masasabi mo sa high school life mo? At hanggang sa nag-senior high tayo. Senior high, hindi ko pa nasabi ang senior high. Nung nag-senior high na tayo, di ba, sa totoo lang guys, nung senior high kami, ako talaga yung stress. Kasi siya kasi yung tao na ayun niya nag-iisip ng mga problema. Tapos ako, marami akong problema, palagi ko sinishare sa kanya, tapos sinasabihan niya naman ako, huwag mo nang isipin ganyan, pero hindi talaga siya mawala sa isip ko guys. Di ba, may mga taong ganun yung mag-share ka ng problema mo, tapos siya, boyfriend ko, tapos nakikinig siya sa mga problema ko, tapos sasabihan niya ako, okay lang yan, kung may tungkol sa financial problem, magtulungan kaming dalawa. Pero hindi pa rin siya mawala sa isip ko guys, palagi rin akong mag-isip, nakakahiya din. Tapos alam niyo ba guys, nang dahil sa senior high na talaga ako nagka-anxiety guys, at saka nagkasakit na stress kasi ako, tapos financial problem. Tapos nung high school kasi masaya pa ako kasi okay pa yung lola ko kasi hindi pa sila nagkasakit, sila yung sumusuporta sa akin kasi broken family guys. Kaya saludo ako sa mga broken family dyan, yung mga nanay, yung mga single mom na nagpapara sa kanilang anak, nagtatrabaho sila para lang mapaaral nila yung mga anak nila, tsaka din sa mga tatay, single father na tinataguyod yung mga anak nila para lang makapagtapos ng pag-aaral. Pero ako talaga guys, yung lolo at lola ko talaga yung nagpaaral sa akin. Pero simula nung nagkasakit na yung lolo ko kasi matanda na siya, tapos tamang-tamang graduate na ako ng high school noon, tapos mag senior high na ako. Tapos nung senior high na ako, doon siya nagkasakit guys, kaya doon na din ako na-stress. Palagi na lang ako nag-iisip, hindi ako makapag-focus sa pag-aaral, palagi ko iniisip yung mga bayarin sa school. Tapos lahat naman karamihan naman sa mga estudyante mahirap. Pero guys, congratulations kasi
lalong-lalo na sa mga kadalasan na nagproblema sa mga financial. Lalong-lalo na talaga yung mga working student, hindi rin madali, working student. So, may kaklase din ako working student, yung nag-aaral siya, tapos pag-uwi wala siya talagang oras guys, wala siyang oras mag-memorize, mag-study, wala siyang oras guys, ganun. Pero nakakaawa din. Pero ito lang yung tandaan nyo guys, na sana hindi kayo magaya sa amin. Kasi same din naman kami na wala ka nang sana, single parents na lang, single parents siya guys, single parents yung mama niya. Mama ko lang yung Mama niya lang yung guys. kaming magkakapatid. Siya, single parents lang guys. Tapos ako din. Ako broken family. Tapos lolo lang ko naman yun. Pero thank you din sa kanila guys dahil nakaabot ako kasi nakatungtong ako ng senior high. Kaso nga lang, hindi ako nakagraduate kasi ayoko na talaga guys, pagod na ako kasi nagkasakit na ako. Tapos second sem na lang talaga ako graduate na ako pero hindi na talaga kaya ng katawan ko. Tapos ayoko na rin pumasok ng ilang buwan ako nagkasakit. Ayoko na rin pumasok sa school kasi natatakot ako. Sabi ko may stress na naman ako kasi siyempre pag nag-aaral ka tapos wala pa talagang pera, binibigyan pa lang niya ako nag-share lang kami ng baon. Tapos kaya talaga ako nagkasakit guys kasi stress ako. Tapos minsan ayoko nang kumain sa tamang oras kasi palagi na lang ako marami talaga akong iniisip. Tapos minsan wala na akong gana kaya doon na nag-start guys. Kaya ayun, mas pinili na lang namin magtrabaho. Mas pinili na lang namin magtrabaho. Mag-ipon na lang. Kasi guys magtatrabaho ay mag-aaral ka. Syempre gusto din namin mag-aaral. Nag-aaral nga kami tapos palagi rin kaming stress. Tapos magkakasakit lang kami. Sino na naman ang tutulong sa amin. Ganun. Kaya naisipan namin na magtrabaho na lang kami at saka mag-ipon. Malay mo guys, hindi naman pero sa mga estudyante dyan, magtapos kayo hanggang kaya ng pamilya nyo. Pero pag hindi, hanggang may sumusuporta sa inyo, huwag kayong susuko. Mag-aaral talaga kayo guys. Kasi yung pag-aaral talaga ang magbibigay ng magandang pinabukasan sa atin guys. Pero huwag nyo kaming isipin at huwag nyo kaming gayahin na hindi kami nag-aaral. Pero ayun lang guys, choice namin na magtrabaho na lang. Tapos hindi naman porque nagtrabaho hindi ka natapos ng aral, hindi ka na pwedeng magkapera, hindi ka na pwedeng magka-negosyo. Nasa din yan guys nasa discarte yan. Nasa discarte kung swerte mo talaga na kung marunong ka din naman magtipid, syempre magkakapera ka. Pero kung hindi gastos ka din ng gastos, syempre wala kang maipon kahit pa nagtatrabaho ka. Kaya yun lang guys, message namin sa mga estudyante na graduate ngayong taon. Congratulations at pagpatuloy nyo kung ano man ang pangarap nyo. Kasi kami guys, kung papipiliin kami, kung meron pa lang sana nagagastos sa amin, yung hindi na kami maproblema sa lahat. Syempre, magtatapos talaga. Sino naman yung hindi gustong magtapos, di ba? Kaya kayo guys na sinusuportahan kayo ng pamilya nyo. At may sumusuporta pa sa inyo. Hanggat may sumusuporta sa inyo, huwag kayong susuko guys. Laban lang. Kasi malay mo, balang araw, gaganda ang buhay nyo. Diba? At saka kahit anong trabaho yung pasukan nyo guys, kung nakapagtapos ka mo, maraming magandang trabaho nag-aantay sa inyo guys. Kaya, ayun, congratulations sa mga estudyante na strong, sa mga estudyante strong dyan, at saka matyaga, masipag mag-aral talaga kasi hindi talaga biro ang isang estudyante guys. Kung alam nyo lang, alam din namin din. Kaya, hindi namin kinaya. Ako, hindi ko talaga kinaya kasi stress talaga ako. Kaya, yun lang guys. Congratulations again sa mga estudyante na graduate ngayon at lalong-lalo na yung mga college. Malapit na sila guys, malapit na sila sa pangarap